Mga ka-sports, bago pa dumating si Kai Sotto, bago pa ang naturalized players, bago pa ang salitang spacing at analytics, may isang Team Pilipinas na humarap sa Asia na walang takot, walang atrasan at walang dayuhan. 2007 Team Pilipinas, tanong ng maraming fans hanggang ngayon, ito na ba ang pinakamalakas na Pilipinas team na nabuo noon? At kung ihahambing sa gilas ngayon, sino ang mas may laban kontra China, Iran, Korea at Japan? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe natin. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, noong 2007 FIBA Asia Cup, ibang-iba po ang panahon. Walang Kai Sotto, walang AJ Ido, walang naturalized player. Ang sandata ng Pilipinas noon ay pure talent, PBA bred players, tapang, puso at chemistry. Kulang sa height, yes probably, pero sobra sa tapang at kumpiyansa. Mga ka-sports, 2007 Team Pilipinas roster breakdown. Unang-una si Asi Taulava, ang haligi ng koponan. Si Asi Taulava ang sandigan sa ilalim. Hindi man 7-footer pero matibay, physical at hindi nagpapa-intimidate kahit China o Iran ang kanyang kaharap. Sumunod si Jimmy Alapag, ang utak ng laro. Si Jimmy Alapag ang tunay na floor general, maliit sa papel pero malaki ang kanyang puso. Isang clutch shooter at tahimik na leader. Sumunod si Mark Kagawuya, walang takot sa kahit sino. Kung energy ang pag-uusapan, walang tatalo kay Mark Kagawuya. Slash dito, banggaan doon, walang pake kahit mas malaki ang kalaban. Sumunod si Jason Castro, the young version niya. Isipin nyo ha, ang player na ito bago pa siya naging The Blur, napaka mabilis, explosive at future superstar na agad ang galaw. Sumunod si Killy Williams, Norwood, Reyes, Seigel. Dagdagan pa ng athleticism ni Killy Williams, lockdown defense ni Gabe Norwood, hustle ni Ryan Reyes at shooting ni Danny Seigel. Solid ang balanse ng team, may depensa, may opensa at may tapang. So ngayon mga ka-sports, bakit malakas ang 2007 team? Unang-una po dyan mga ka-sports ang chemistry. Matagal na magkakasama sila sa PBA, hindi na kailangan mag-adjust. Pangalawa, mental toughness. Walang takot sa pangalan, China, Iran, Korea, pare-pareho lang ang turing. At ang pangatlo, physical na laro. No flopping, no backing down, banggaan kung banggaan. So ngayon mga sports, no, comparison sa 2017 versus sa Gilas ngayon. Unang-una po talaga dyan ang size and height. Dito malinaw ang lamang ng Gilas ngayon. Noon, si Taulab ang pinakataas nila is 6'8". Ngayon, meron na po tayong Kai Sotto na 7'3", AJ Ido 6'10", at height nila QMB at Fajardo. Sa height at rim protection, Gilas ngayon ang panalo. Pero experience and style or di kaya sa chemistry, 2007 team talaga ang lamang. Sa sistema at international exposure, Gilas po ngayon. Ang 2007 team, pang dugmaan, pang physical, pang half court. Ang Gilas ngayon, pang pick and roll, pang spacing, pang modern basketball. So ngayon mga sports, no, performance versus Asian countries. Kung sa China, yung 2007 team natin, walang takot kahit na mas maliit sila. Pero ngayon, may mga sagot na po tayo, especially sa height dahil nandyan si Kai Sotto. Kung sa bansang Iran naman, ang 2007 ay hirap sa laki, binabawi na lang sa tapang. Ngayon, mas kaya na natin sa ilalim. Versus Japan, yung 2007 team natin, talent advantage talaga ng Pilipinas. At ang
Gilas team ngayon, no? Sa Japan mas mabilis at mas disiplinado na po tayo. And lastly sa Korea, no? Parehong panahon, shooters pa rin ang problema ng Pilipinas. So ngayon mga sports, no? Kaya ang sagot natin, kung pure Filipino lineup ang pag-uusapan, 2017 Pilipinas ay isa sa pinakamalakas na nabuo. Pero kung size, modern system at international basketball, Gilas ngayon talaga ang pinakakumpleto. So ngayon mga sports, magkaibang panahon, magkaibang lakas, pero may parehong may ipagmamalaki. Ngayon mga sports, kayo na po ang sasagot. Kung maghaharap ang 2017 Pilipinas at Gilas ngayon, sino kaya ang mananalo? I-comment nyo po ang iyong hinaing sa baba at babasahin ko yan. Like, share at subscribe para sa mas maraming Gilas history at debates. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!